Magandang gabi sa inyong lahat. Natitiyak ko na sa ganitong buwan ng taon ay maraming bumabalik na masasayang alaala sa ating isipan. Subalit kay Chris, ito ay pinakamakahulugang buwan ng taon. Ilan sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay ay nangyari noong gabi ng Pasko. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, sa gabi ng Christmas program, ay nilapitan niya ang kanyang tatay. Tay, pwede po ba akong humingi ng pera? Gusto ko pong kasing tapusin ang aking pamilya para sa Paskong mamayang hapon. Magkano ba yung kailangan mo, anak? Kailangan ko po na medyo malaki, tay. Ang aming klase nagkaroon na pa-contest kung na sino makagawa ng pinakamagandang listahan at ako po ay nanalo sa pinakamahaba. Wow, ang galing mo, anak ah. Pero pwede ko bang makita yung panalo mo listahan? Opo, tay. Siguradong ipagmamalaki niyo po ako. Doon na lang sa labas. Sa double base. Dito lang. Oh. Dito ka na lang pati. Anak, sino tong Napoleon? Alam mo, tay, yan po yung aso ni Joey. At si Napoleon ang pinakamatapat kong kaibigan. Pero anak, nag-aalala ako baka hindi mo bilan ng best friend mo. Hindi pwede, tay. Ayun no, yung pangalan ni Joey. Hindi, Chris. Ang sinasabi ko, yung kaibigan na minahal ka ng lubos, yung namatay para sa'yo. Tay, wala namang pong bumibili ng regalo para kay Jesus.
Pagkatapos palitan ang listahan at nagtanggal ng ilang pangalan, binigyan na siya ng pera ng kanyang tatay para makabili ng mga regalo. Tay, hindi ako makakadala sa Christmas program mamayang gabi. Oh, bakit hindi anak? Kasi po marami pa po akong dapat aasikasuhin. Yung totoo, Chris, anong klaseng gawain ang sinasabi mo? Magbabalot pa po ako ng regalo, tatapusin po yung disenyo ng Christmas tree, at siya nga pala po, Tay, dadalhin po kami ni ate ni Joey. Kakain po kami ng bibingka, puto, bongbong, at mga ngaraling din po kami. Chris, alam mo na lagi tayong pumupunta sa Christmas program bilang isang pamilya at wala ka pang absent mula nung pinanganak ka. Sa palagay ko, mas mabuting dumalo ka ngayong gabi sa Christmas program, Chris. Siya nga pala, di ba may bahagi ka sa programa? Hindi naman po masyado, Tay. Tatayo lang naman po ako sa sabsaban at kasama ang mga lahat ng mga anghel. Hindi po nila ako kailangan, at saka kailangan ko po gagawin yung mga sikasuhin. Diba po? Labis-labis na kaba at tahimik na kapaligiran patungong simbahan ang gabing iyon. Ang totoo ay hindi umiimik si Chris hanggang sa sila ay makarating sa bihisan. Aray! O, akala ko ba ang mga anghel ay hindi nakapagsasalita? Diba po nakakatuwa, diba, Nay? Makinig ka, Chris. Pag tumunog ang Christmas bell ng 7 beses, lumakad ka papasok ng stage na pumapayagpag ang iyong mga pakpak. Nay, kailan ko po bang gawin ito? Huli na para umatras ka. Pero si Joey wala naman po sa programa at wala naman po maniniwala na mukha kong anghel, at saka Nay, maliit na to sa aking pakpak. Hindi na bali kung mas maliit yung isang pakpak doon sa isa. Ayun! Tumunog na ang bell! Magpadali tayo! Charlie Ivanson III! Huwag ka nang malikot! Please, umayos ka na parang anghel kahit 15 minuto man lamang. Pagkatapos ay bumalik ka na sa iyong sarili ulit. Jesus Christ is born today. 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 Jesus Christ is born. Jesus is born. Jesus Christ is born today. 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 Jesus is born. Jesus Christ is born today, sons of man and angels say, echo back the joyful cry, heaven's glory glowing night. It's the babe of Christmas Day, it's the truth, the light, the way. Oh, rejoice forevermore, he shall open heaven's door. Shepherds worship at his bed, angels hover o'er his head. Round his face the glorious light drives away the shades of night. Join us as the song remains, let all people sing his praise. We will make the host adore, bless the
Jesus Christ is born today. 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 Jesus Christ is born. Jesus is born. Jesus Christ is born today. 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 Jesus is born. Jesus is born. Jesus is born. Yan ang unang Christmas program na sinalian ni Chris. Ganun pa man, medyo nainis ang kanyang nanay. Dahil nung lumakad siya papuntang stage, nasundot niya sa mata ang pastor sa dulo ng pakpak. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng eksena sa sabsaban, bumahing siya at natabig pa ang mga tupa. What is Christmas? Christmas. 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 What is Christmas? Christmas. 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 Showers scampering, families visiting, grudges stretching, bells calling, horn cars blaring, clampers flaring, traffic everywhere. No prices Christmas. What is Christmas? Christmas. 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 Lechon is roasting, puso buko steaming, chocolate egg, suman at kape. Sweets are inviting, waistlines expanding. There's no sense in dieting. What is Christmas? Christmas. 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 Lanterns are glowing, cold winds blowing, let's go falling for some sightseeing. Take a vacation from education, for relaxation, try nice. What is Christmas? Christmas. 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 Boys flying Dino and Gina come soon. I'll be expecting them before tomorrow noon. I'm so excited I won't sleep tonight. I'll sing the rest after midnight. What is Christmas? Christmas. 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 Clappers yelling, yellow screaming, childlike stretching, woman like the baby, saints are shining, dancers shining, stars are resting, what is Christmas? Nang magsimula ng programa, biglang nagbago ang kondisyon ng service. Naramdaman ni Chris na para siyang nakatayo doon sa sabsaban sa Bethlehem ng napakatagal ng panahon. Pinagmamasdan ang mukha ng Panginoong Jesus. The Lord shall give a sign, a
for all men to receive. This is the Christmas story. Thou Mary Son by birth, Jesus the King of glory, was Son of God on earth. He left his Father's throne, descended from above. He came unto his own, but they refused his love. This is the Christmas story. Thou Mary Son by birth, Jesus the King of glory, was Son of God on For God so loved the world, He paid redemption's price, and sent His only Son to die as sacrifice. This is the Christmas story. Though Mary's Son by birth, Jesus the King of glory, was Son of God on earth, was Son of God on earth. Magandang gabi. Bilang iyong pastor, inanyayaan ko kayo sa ating special Christmas program na ang tema, Born to Die. At gusto ko kayong tanungin ng isang katanungan. Bakit? Bakit kinakailangan ng isang lumikha ng mundo ay iiwan ng langit upang maging isang tao? Ang Biblia ay nagbibigay ng dalawang kasagutan sa tanong na ito. Ang una, ang anak ng Diyos ay ipinanak sa sabsaban dahil ito ay ang kalooban ng Ama. Ang sabi po sa John chapter 6 verse 38, For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Ang tanging nais ni Jesus ay sundin at gawin ang mga gawain ng kanyang Ama at hindi ang kanyang mga gawa. Pangalawa, bumaba si Jesus sa mundo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo at sa akin. Bagamat alam niya na ang lahat ng tao ay makasalanan. Di karapat dapat sa langit, pero karapat dapat sa walang hanggang impyerno. Pero alam niyo ba, inibig pa rin niya tayo. Ang totoo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At alam niyo ba, si Jesus ay hindi ipinanak upang mabuhay
dito sa mundong ito. Listen, ang Panginoong Diyos ay ipinanak upang mamatay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Tay, kanina na ako nakatayo sa gilid ng sabsaban. Pakiramdam ko kasi si Jesus ay tunay na tao. Sa palagay niyo po ba, ipinanganak si Jesus upang mamatay para sa akin? Oo, Chris. Si Jesus ay namatay upang ikaw ay mapanganak sa pamilya ng Diyos. Totoo po? Oo, anak. At hindi ka lang niya nais mapanganak, gusto ka rin niyang mamatay. Gusto niya rin na mamatay? Si Apostol Pablo nagsasabi, araw-araw siyang namamatay. Paano niya po yung nagagawa araw-araw? Alam mo, Chris, ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi pisikal na kamatayan. Ang sinasabi niya ay yung hayaan pagsuko sa ating sariling kagustuhan at hayaan ng Diyos kumontrol sa ating buhay. Chris, naalala mo ba ang huling stanza sa inawit ng choir kanina na Born to Die? Siguro po, Nay. Ganito ang sinabi ng huling stanza. Dearest Lord, evermore, may thy cross I adore, as I follow thy path to Calvary. Of thy death I partake, my ambition I forsake, all my will I surrender to thee. Chris, anak, gusto mo ba maging ganyan ang ating patotoo? Sana po, Tay, Nay. Pero hayaan niyo pong pag-isipan kung mabuti, nakaparami ko pong
kailangan gawin para sa aking sarili ko, di ba po? Pagsapit ng pagiging teenager ni Chris, nagbago na ang pakikitungo niya sa kanyang mga magulang. Noong siya ay naging 16 na taon, si Joey na kanyang matalik na kaibigan ay naglayas sa kanilang tahanan. At makalipas ang 6 na buwan, Uy, sino to? Hello? Hello? Chris, ako to si Joey. Uy, Joey! Kamusta ka na? Mabuti, Chris. Alam mo ba, nakatira ako ngayon sa isang malaking bahay. Kumikita at gumagastos din ako ng nahin sa gusto ko. Ah, ganun ba? Buti ka pa. Puntahan mo ako dito, Chris, para maranasan mo rin kung paano mamuhay mag-isa. Yan lang, kung papayagan ka ng nanay mo. Tunay nga na maswerte ka, Joey. 16 na taong gulang ka pa lang pero ikaw na nagpapatakbo ng buhay mo. Ang nanay at tatay ko kasi lagi nag-aalala para sa akin. Hindi ko na matatagalin ganitong buhay. Gusto nilang kilalanin ang aking mga kaibigan at gusto nilang lagi malaman kung kailan ako uwi. Para bang kung kailan ako tumanda, ginawa nilang miserable ang buhay ko. Siya nga pala. Bukas ay Kapaskuhan at tiyak na isasama na naman nila ako sa La Loma Baptist Church. Pero, di na ngayong taon, Joey. Gagayahin kita. Magiging masaya rin ako ngayong taon. tuluyang nawalan na ng interes si Chris patungkol sa pagiging born again at kung paanong mamuhay ng tama. At hindi na rin niya maramdaman ang pagiging malapit niya sa kanyang mga magulang. Isang gabi, Charles, nasaan kaya si Chris? Wala siya kaninang hapunan. Wala rin siya sa Christmas service at lagpas hating gabi na. Wala ba tayong gagawin? Patuloy na lang natin siyang ipanalangin, Mary. Ingatan ng Diyos ang ating anak. Pero kalahating gabi na tayong nananalangin. Paano kung siya'y na-aksidente o nasaktan? Baka kailangan niya tayo, Charles. O sige, Mary. Tatawag ako ng pulis. Baka sakaling matulungan tayo. Charles, sandali. May humintong sasakyan sa harap. Oh, salamat sa Panginoon at ligtas siya. Chris, nag-alala kami sa'yo. Ayos ka lang ba? Maayos lang po ako, Nay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay lang po ako. Chris, saan ka galing? Tayo naman eh! Lahat ng mga kaibigan ko nakakalis kung saan nila gusto pumunta. Nagagawa nila lahat ng gusto nila tapos nakakalabas sila kahit kano katagal. Bakit pa pinipilit nyo na lagi ako tartuin na parang bata? Wala ba kayong tiwala sa akin? Anak, may tiwala kami sa'yo at mahal ka namin. Sa palagay mo, bakit namin kailangan maghintay at panalangin? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi! Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan nyo papahalang ang buhay ko? Chris, saan ka Anak, pupunta? bumalik ka dito! kinakailangang lumabas ni Chris ng bahay para magpalamig. Nagpalipas siya ng Pasko sa apartment ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, siya ang kauna-unahang pumila nang magbukas ang bangko. At winidraw lahat ng ipon niya para sa kolehiyo. Pagkatapos niyang nabilang, nagmamadali siyang pumunta sa istasyon ng bus. Ma'am? Ay, naku anak, maswerte ka dahil may iisang ticket na lang at aalis na ang bus. Saan bang punta mo? Hanapin ko po kasi yung kasiyahan ng aking buhay. Ay, ganon. Mukhang malayo-layong paglalakbay yan. Ano bang okasyon? Kikitain ko lang po yung dati ko pong kaibigan. Ganon ako gagabihin kanyang tiyak. May susundo ba sa'yo sa estasyon? Ay, wala po.
Surprise lang po ito. Ayos lang po. Ganun. O, siya, sige. Ito na ang iyong ticket. Ito yung bayad ko po, ma'am. Oh! Dahil mong pera! Oo, lagi po ako nagtatabi ng pera pang emergency ba? Siya nga pala po, ma'am. Saan po yung sasakyan kong bus? Sige, tingnan natin na. Ayan, nakita mo yung bus na yan. Apo. Yan dyan ka sasakay. Ang totoo niyan, paalis na yan. Bilisan mo, Sige po, humabol ka. maraming salamat po. Sige, maligayang pagbiyahe. Napaka-chismosa naman ng cashier na yun. Daming tanong. Pero, ang mahalaga, wala na ako sa bahay na yun. Wala na rin akong mga rules at regulation na dapat sundin. Tapos wala na rin mga ngungulit sa akin patungkol sa aking kaligtasan at pagiging born again. Kinagabiang iyon, nakita niya rin ang address ni Joey. Isang malaki at magandang bahay na may magagarang kotse. Tao po. Yes? Hi, ako nga pala po si Chris. Siguro, kayo yung katulong ni Joey. Excuse me, katulong? Mais kang bata ka. Sorry po, ma'am. Nagkamali po ako. Hindi po ba dito nakatira si Joey? Joey? Parang di ko pa yata narinig niyang pangalan na yan. Joey Malabanan po. Medyo mataba lang po siya sa akin ng konti. Matangkad, gwapo at itim ang kanyang buhok na Si Joey. Nandun siya sa garahe. inayos niyang kanyang kotse po. Kanyang kotse. Nagpapatawa ka ba? Yung pulubing yun, ni bisikleta nga, hindi makabili. Kotse pa kaya? Kung di lang mabait ang asawa ko sa kanya, hindi siya patitirahin sa aming garahe. Ikaw ba yung kaibigan niya? Ganun nga po. Andun siya sa likod, hanapin mo siya. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Seps. Huwag mo akalain dun ka na rin titira, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Joey? Joey? Nariyan ka ba? Oh, Chris, saan ka galing? Patayin mo yung flashlight mo. Wala akong makita. Ayan, mas maganda. Ito ba yung ibig sabihin mo na malaki at magandang bahay? Mas mabuti na yan kaysa sa wala. At saka, wala naman ako inaasahang dadalaw sa akin dito. Ano nga pala ginagawa mo dito? Akala ko mararanasan ko mabuhay mag-isa at tignan kung magugustuhan ko din. Pero, pwede bang makitulog lang ako dito ng isang gabi lang? Sorry, Chris. Pagod na ako at wala ring bakanteng kwarto. Pero meron ko alam na malapit lang dito na hotel? Hotel? Oo, pero baka hindi mo naman kayanin yung bayad. Huwag ka na mag-alala, Joey. Madami ako dito. Marami kang pera? Okay, sige. Maghintay ka dito sa gilid. Kunin natin itong sleeping bag ko at ilatag natin sa saig. Siguro kasya naman tayo dyan. Magsuot na lang tayo ng jacket para hindi tayo ginawin. Saan ako pwede maligo? Diyan lang o, gamitin mo yung sa garahe. Kaya mo? Siguro, kaya ko rin. Siya nga pala, ano pwede ko gamitin pamunas dito? Magpunas ka na lang dyan sa papel na parang tuwalya. Doon o sa may upuan. Sige, tulog na tayo. Walang masabi si Chris. Yung akala niyang masayang buhay ni Joey ay hindi ganun sa sinasabi niya sa kanyang kwento. Yung akala niyang magandang trabaho at malaking kita ay bagger lang pala sa maliit na grocery. Kinaumagahan, isinama ni Chris si Joey para maghanap ng apartment. Wow! Ito na ang pinakamagandang lugar na nakita ko mula noon. Tingnan mo yung chandelier, oh. Oo nga, no? At napakalawak pa ng apartment na ito. Nag-iisip lang ako. Paano kayo mamuhay sa isang katulad nito? Hindi ko alam, pero bakit natin subukan? Anong ibig mong sabihin? Joey, ang ibig ko sabihin ay, bakit di tayo lumipat dito? Ngayon na. Pero, hindi mo ba alam kung magkano ang bayad dito sa isang buwan? Joey, siguro, meron ka pang kailangan malaman. Chris, saan ka kumuha ng maraming pera? Huwag mo nang alalahanin yan, Joey. Ang mahalaga ay, kunin mo na yung mga gamit mo, tapos lipat na tayo dito. Babayaran ko na yung renta sa unang buwan. Tapos, sa pangalawang buwan, hati tayo, okay? Ayos yan sa akin. Ako bahala sa'yo, Joey. Sagot kita. Ipaparanas ko sa'yo kung paano ang mamuhay na tunay na masaya. Tsaka, hayaan ba kitang mga yayat? Mag-anti-race pa tayo. Sige, sabi mo yan.
Noong gabi ng bagong taon, nagkaroon sila ng una at malaking party. Marami silang nakilala na babae at nagkaroon ng mga panandaliang kaibigan. Mula noon, sunod-sunod na ang dinadaluhan nilang party. Sa mga sumunod pa na buwan, tila natupad na rin ang kanyang mga pangarap. Oh, walang lugar mahihain dito ha. Napakadami nating pagkain oh. Ubusin niyo yan. Wow! Ito na ang pinakamagarbong party na meron ngayon. Chris, ikaw na talaga ang pinakamabuting kaibigan na nakilala ko. Walang ano naman, Joey. At huwag kang mag-alala nga pala sa perang pinahira mo sa akin. Nakalista lahat yun. Pag nakahanap ako ng bagong trabaho, babayaran ko sa'yo lahat yun. Labis ka talaga, Chris. Wala na naman, Joey. Pero saglit lang ha. Sige. Kati. Siya nga pala. Bumili ako ng regalo para sa'yo. Uy, Chris! Ang ganda! Paano mo nalaman na kailangan ko ng relo? Tagal nang nasa add to cart ko to eh. Thank you ah. Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo. Chris, alam kong marami ka pang mga kaibigan. Pero sana, mas makilala pa natin ang isa't isa. Wala nga naman. O, kain na tayo! O, ang dami po. Cheers! O, selfie tayo. Selfie. Okay, 1, 2, 3, smile! Dahil sa sobrang saya na nadarama ni Chris ngayon, ni hindi man lang niya naalala ang kanyang nanay at kanyang tatay. At syempre, naisipan niya rin na hindi siya naaalala ng mga ito ngayon. Samantalang, Salamat at nakauwi ka na rin, Tay. Nakakalungkot dito mula nung umalis ka. Oh, may nahanap ka ba ngayon? Wala, mahal eh. Tumawag na ako at bumisita sa ating kamag-anak, pero wala man lang silang nakita o narinig tungkol kay Chris. At pinuntahan ko din yung kababatang kaibigan ni Chris. Naalala mo? Si Joey Malabanan. Oo, lagi siyang pumupunta dito dati. Ayun. Pagkatapos kong hinanap ang lahat, nakita ko siya nagtatrabaho sa isang maliit na grocery store. At sinabi niya, wala rin siyang nakita o narinig tungkol kay Chris. Siya nga pala, mahal. Nakapunta ka na ba sa hospital ngayong linggo? Hindi na. Bumuti naman na yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Lalo na't nandito ka na. Ben, masyado mo naman ako pinapakilig, mahal. Sandali lang may bibigay ako sa'yo. Pero, pikit mo muna yung mata mo. Okay, sige. Gusto mo na yung mata. Flowers for you. Wow, mahal. Salamat ah. Huwag kang mag-alala, baka kulang lang talaga ng pahinga yung katawan ko. madalas ang pagdalo ng party ni na Chris at Joey mula noong summer hanggang panahon ng tag-ulan. Pagdating ng Nobyembre, napansin ni Chris na hindi na magtatagal ang kanyang pera. Si Joey naman ay panay subok ng iba't ibang klase ng droga at hindi na siya nakakapasok ng trabaho. Hindi na siya nakakatulong sa mga gastusin. Samantalang si Chris ay nagpa-part-time ng trabaho sa isang car wash. Napagpasya ni Chris na hahanap at lilipat na lang sila sa isang murang apartment. At para makatipid sa mga gastusin, pagkatapos nilang lumipat at tumigil sa pagsasaya sa iba't ibang party, nag-umpisa nang magbago ang lahat. Habang paubos na ang pera ni Chris, unti-unti na ring nawala ang kanyang mga kaibigan. Hello, Kati? Si Chris ito. Oh, Chris, kamusta ka na? Mabuti naman at pinag-iisipan ko kung pwede tayong magkita ngayong gabi at mag-usap. Ano pinaplano mo? Bala ko sanang magsine tayong dalawa. Tayong dalawa lang.
Hindi pwede siguro, Chris. Napakarami ko pang gagawin ngayong gabi eh. Sa ibang araw na lang siguro. Pero thank you sa invitation mo ah. Nagpatuloy pa ang mga bagay na hindi na bumubuti. Alam ni Chris kung ano ang dapat niyang gawin, pero wala siyang lakas ng loob para gawin iyon. Hanggang sa ilang araw na lang bago magpasko. Joey, alam ko magpapasko na at maniwala ka sa akin. Hindi ko sanang gustong gawin ito pero maghihiwalay na tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala na akong pera. Tignan mo ito. Ito lang natira oh. Parang kasya pa naman yan. Parang ganun, pero hindi na to abot sa ating renta at pagkain. Tsaka sa susunod na linggo, doon na naman magbabayad. Pagkatapos nun, makamalimos na tayo. Pero, tutulungan naman kita maghanap ng trabaho. Salamat na lang, Chris. Wala talaga akong magagawa, Joey. Sorry. Yamang sandali na lang rin tayo magsasama. May gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun, Joey? Bakit ka nga pala nagleya sa inyo? Siguro dahil sa aking mga magulang. Habang ako'y tumatanda, nasabi ko sa sarili ko na sana'y may mga magulang akong katulad ng sa iyo. Mahal na mahal ka nila at kinikilala nila pati ang iyong mga kaibigan. Chris, ano ba talaga ang mga problema mo sa mga magulang mo? At bakit ka naglayas? Ayoko nang pag-usapan yan, Joey. Matulog na tayo. Hindi makasagot si Chris. Dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang niya napagtanto na yung taling humihigpit mula sa mga magulang niya ay tali ng pagmamahal na siyang magpapalapit sana sa kanila. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. At sa palagay ko, maging si Joey rin. Kinaumagahan, Joey? Joey! Gising na! May nakita akong post sa FB kahapon. Tapos, lagay ko yung phone number sa wallet ko. Ano to? Huh? Asan ang mga pera ko? Joey? Joey? Nandiyan ka ba? Joey? Joey! Joey! umalis na si Joey at tinangay niya ang pera ni Chris. Hinanap ni Chris si Joey buong maghapon, pero hindi niya na ito natagpuan. Yun na pala ang huli nilang pagkikita. Habang siya ay papauwi sa apartment ng gabing iyon, karamihan sa mga bahay na nadadaanan niya ay nakailaw ang kanilang mga palamuti na nagpapaalala na nalalapit na ang Pasko. May nadaanan siyang isang grupo na nasa labas at nangangaroling. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. At binigyan nila si Chris ng isang munting regalo. Pagkatapos, sa isang bahay naman ay may isang maliit na bata na dinadamitan ng kanyang nanay ng isang kasuotang anghel. Unti-unting bumalik ang alaala niya. Ang tunog ng Christmas bell ay parang tinatawag na siyang umuwi sa kanilang tahanan. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na wala siyang ibang gustong makita kundi ang kanyang nanay at tatay. Pero napakalayo ng bahay nila at nag-iisa lang siya. Walang kaibigan at walang pamilya. Panginoon, hindi ko po alam kung napapakinggan niyo po ako. Pero, kinakailangan ko po yung tulong niyo. Gusto ko na pong umuwi. Pero, wala na po akong pera dito or halaga na sa akin. Meron ako na itong relo. Oo nga! Meron ako nitong relo. Bigay ito ng lolo ko bago siya namatay. Kaso lang, wala na atang bukas na sanglaan ngayong gabi. Panginoon, ito na po yung huli ko pong papakawalan. Sa maliit lamang na himala, niyo ako makakauwi. Naalala ko sa aming Sunday school na ang himala ay gawain ng Diyos na hindi mapapaliwanag ng isang tao. At dali-daling nagpunta si Chris
sa istasyon ng bus. Ay, sorry anak, di kita napansin. Anong maitutulong ko sa'yo? Ma'am, nagtataka lang po ako. May gusto sana lang po ako itanong. Tumatanggap po ba kayo ng padala na doon na po sa padadalahan ng bayad? Oo naman, lagi naman. Ano ba ipapadala mo? Ako po. Ikaw? Opo, ma'am. Well, ganito kasi yan. Mula noon, hindi ko pa nasubukan tumanggap ng padala na kagaya sa'yo. Pero, makinig ka mabuti. Kung, ito ang requirements. Kung magkakasya ka sa box na yan, dapat di ka lalagpas ng 40 kilos. O, sige, pagkasya mo sarili. Pag nagkasya ka, papadala kita, ha? O, sige. Ito Pilit po. mo pa. Kahit ilibre ko na sa'yo yung pamasahe mo. Yan na natin. O, Ito po, saglit. ma'am. Ay, pamira. O. Tingin. O, paano ba yan? Di ka talaga magkasya. Pero, ma'am, Ay, naku siya. Sige na. Marami pa akong gagawin. Wala akong panahon sa mga ganyan. ma'am, meron po ako ditong relo. Ito po ay... Ang tingin mo dito, sanglaan? Pero mukhang maganda yan, ah. Tingin ako. Ayos to, ah. Saan mo nakuha to? Sa aking lolo po. Siguro namana niya pa to sa kanyang lolo. Lumang-luma na to. Opo, ma'am. Sa tingin ko po, nagkakahalaga po yan ng malaki. Oo, siguro sa mga nangongolekta. Hindi po ba kayo nangongolekta? Hindi. Pero yung asawa ko, oo. Siguradong matutuwa siya pag umuwi akong dala-dala to sa kanya. At magpapasko! Oo! Ay nako, siguradong iisipin ng boss ko na nababaliw na ako pag nakita niya to sa drawer ko. At di ko rin ba alam kung ba't ko ginagawa to, pero siya, sige. Oh. Ito ang iyong ticket. Yan. Makinig kang mabuti. Ang bus na iyong sasakyan ay aalis pagkaraan ng 10 minuto. Maraming humahabol sa biyahe ngayon. Bilisan mo. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Sige, ay siya nga pala, saglit. At parang napakahalaga naman sa'yo ng biyaheng ito. Ano bang okasyon? Ma'am, uuwi na po ako. Nang si Chris ay makauwi sa gabing iyon, kumatok siya sa kanilang pintuan. Pero walang sumasagot. Naalala niya na gabi pala ng Pasko at naroon silang lahat sa simbahan. Dahil ang simbahan ay malapit lang sa kanila, pumunta siya roon. Late na ako. Anong oras na? Ay, nga pala. Nasangla ako na. People all are singing, Jesus Christ the Lord is here.
people sing and shout. Hearken to the news, this happy morn. Oh, glory, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Shout it loud, tell it proud. Christ is born. Christ is born. Oh, the Christmas bells are telling blessed news of Jesus' birth. Hear the mighty praises swelling, bringing joy to all the earth. Listen to the Christmas bell ring out. Listen to the people sing and shout. Hearken to the news this happy morn. Oh, glory, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Oh, the Christmas bells are ringing, this sweet day from heaven above. Come and join this happy meeting, praise the Father's gift of love. Listen to the Christmas bell ring out. Listen to the people sing and shout. Hearken to the news this happy morn. Oh, glory, Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Listen to the Christmas bell ring out. Listen to the people sing and shout. Hearken to the news this happy morn. Oh, glory, Christ is born. Oh, glory, Christ is born. Oh, glory. Hear the Christmas bell, the Christmas bell, Christmas bell, Christmas bell. Christ is born. Behold the babe of Bethlehem, by angel host adored. This babe whom mortal shall condemn is heaven's wealth outpoured. Sing Alleluia, sing Alleluia. Behold the babe of Bethlehem, 'tis Jesus Christ the Lord. Behold the youth of Galilee, the child of humble birth, incarnate Son of God is he, his blood has priceless worth. Sing Alleluia, sing Alleluia. Behold the youth of Galilee, this God who dwells on earth. Behold the Christ of Calvary, God's perfect will is done. His blood defeats the enemy. My victory is won. Sing on.
God's beloved Son. Isa sa pinakamagandang pangyayari sa pagtungo ng Panginoong Hesus dito ay mababasa po natin sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8. Ang sabi dito po sa ating Bible, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross." Pansinin niyo pong ikalimang talata na nagsasabing tayo ay magkaroon ng kaparehong pag-uugali na mayroon kay Kristo Jesus nung narito siya sa mundo. Katulad ni Jesus na ipinanak upang mamatay, tayo inutusang sumunod sa kanyang halimbawa. Gayon din naman sa inyo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mapatay sa inyong mga kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Savior.
Ngayong Pasko, huwag niyong pagmasdan ng sabsaban na hindi nakikita ang anino ng krus. Magandang gabi at pagpalain kayo ng Panginoon. Tay? Tay? Tay! Tay! Anak? Chris? Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hinahanap ka namin lahat. Kayo po? Hindi ko po akalain na gusto niyo pa po akong makita. Siya nga pala po, Tay. Asan po si nanay? Hindi ko po siya nakita sa choir kanina. Gusto ko pong malaman niya na mabuti ang aking kalagayan. Siya'y wala rito, Chris. Saan po siya, Tay? Alam niya, Chris. Alam niya. Anong meron, Tay? Chris, anak, sabi ng mama mo, pag nagkita tayo, ibigay ko daw to sa yung sulat na ito. Dear Chris, welcome home, anak. Walang lumilipas na sandali mula nang umalis ka na ang puso ko ay laging umiiyak sa Diyos at hinihingi kong ibabalik ka sa ating tahanan. Tahanan natin na tahanan ng Diyos. 3 buwan pag-alis mo, natuklasan namin na hindi na magtatagal ang buhay ko. Nakiusap ako sa Diyos na pahintulutan pa niya ako mabuhay ng mas matagal upang makita ko pa minsan ang iyong mga mukha. 1 linggo bago magpasko, ang buong choir ay dumalaw sa akin sa ospital at umawit ng mga Christmas carols. Habang sila'y umaawit, nagpapasalamat ako sa Diyos na ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak upang mamatay at upang ako'y mabuhay. At ito'y napag-isipan ko na siguro gusto ng Diyos na gamitin ang kamatayan ko upang dalhin Kanya, pabalik sa Kanya, upang maisilang muli. Chris, anak, nang ika'y bagong silang pa lamang, hinawakan ka naming dalawa ng tatay mo at ipinanalangin na ika'y maligtas at maglingkod sa Diyos sa buong buhay mo. Oh, Chris, anak, dalangin ko na tanggapin mo sa buhay mo ang Panginoong Hesus at iligtas ka niya at siya'y kumutrol sa buhay mo. Lubos na nagmamahal. Nanay! Hindi to totoo! Tay! Tay! Totoo, anak. Wala na ang iyong mama. Ngunit sa puso at alaala mo, siya'y buhay magpakailanman. Maghahating gabi kagabi na magising siya at narinig niya ang tunog ng Christmas bell. Tunog pauwi at siya'y nawala na. Chris, anak, kung nais mong bigyan ng pinakamagandang Pasko ang iyong nanay, tanggapin mo ang regalo ng Diyos na kaligtasan. I am tired of the pleasure
this old world can afford. How I thirst for the fountain that springs forth from the Lord. Though my sin comes to haunt me, nevermore shall I roam. Oh, my soul is worn and weary. I'm going home. Panginoon, naging masama at makasarili po ako. Patawad na lumayo po ako sa inyo ng matagal na panahon. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. At iligtas niyo po ako. Dearest Lord, evermore, may thy cross I adore. As I follow thy path to Calvary, of thy death I partake, my ambition I forsake. All my will I surrender to thee. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Maliban sa paggunita sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, maging si Chris, pinanganak muli, born to die.